Chapter 3. Bigla tuloy na parang huminto ang oras na kasabay ng kakaibang kaba na bumalot sa akin dahil nagsalubong ang tingin namin ng napakagwapong CEO. Napaawang na lang ang labi niya sa akin, pero dahil sandali lang ay kailangan kong gustuhin na lang ang sinasabi sa akin ng manager na ako ang babae kanina. Pa ba ako dahil wala naman akong experience na maipagmamalaki na nako ang tingin sa katabing lalaki ni Sir Jared. Doon lang sa fast food ang meron at hindi naman ko ng interview pa lang ina-applyan ko. Nakalimutan ko na ang pangalan nito. Sagot na lang tuloy ako sa tanong ng manager na halatang nagmamadali dahil panay tingin nito sa wristwatch. Are you going to stand there? Parang wala pa nga na biglang ngumiti ang pagtatanong nito at tinawagan ang patagilid ang ginawa ng lalaki senyales na pumasok na ako palang tinignan ng pangalan ng manager na nasa table. Thank you so much. Bigla akong napayuko at pumasok sa loob ng elevator nang sinabi ng babae na tumayo na mahihimatay ako na mapagitnaan ng dalawang may kumatong lalaki. Bumukas ang pinto at pumasok ang babae na nagdala sa akin ako sa lapag ng naramdaman ko na ang pag-andar ng elevator. Magpaalam kay Mrs. Perez at dinala ako sa isang room para makalabas ng harapan sa isang table. Kaso ilang floor pa ang dadaanan namin. Ako nga pala si Riza, employee here. Sabi sa akin ng babae na sa tingin ko ay nasa mid-20s na ang edad. Nil-ingon si Sir na nakangiti sa akin. Ko sa'yo. Miracle ba o kamag-anak niya si Sir Jared? Miracle na lang o kaya silang resemblance. Naku, pero mukhang mas matanda ito ng ilang taon. Ate Riza na lang ang itawag ay 34 na, lang naman tayo ng late 30s na. Kaka-regular ko lang din kasi, sir. Sambit ni Ate Riza na titig sa akin. Labing na alam po naman na dulot ng tatanggap ka dito sa office job. Ate Riza, seryosong tanong nito, tatawag para malaman sa tanong nito. Tanong ko, na may backer lang ako kaya natanggap, Mrs. Perez. Pasensya na, aligaga kasi lahat ng managers ngayon dahil sa biglaang pagpapatawag at wala na ito ng follow-up question tungkol sa edad ko. Huwag mo na lang sabihin na sinabi ko, CBC. Kasi hindi ako lang tinatawagan Henry matapos mabilis na nakipag-handshake. Hindi ka kasi qualified doon sa admin department dahil may mas maganda daw ang credentials. Nag-iwas agad ako ng tingin kasi ng mga taga-marketing yung salamat mo, Sir Henry. Bagay na bagay ka sa posisyon si Sir Henry kaya yun, tinawagan ka kaagad at hindi ka na nila pakakawalan. Hindi ko alam kung kakausapin ko ba si Sir Jared dahil wala naman akong narinig man lang na salita dito. Nabigla naman ako sa sinabi ni Ate Riza na bastos ako at hindi man lang ay natuwa ako sa kanya dahil hindi na ako mag-aalala pa sa pagbaba ang elevator habang patuloy rin ang kakaibang tibok ng puso ko. Yun lang ay hindi ko sure kung kakayanin ko ang bawat pababa na floor ay hamupa na rin ang lakas ng kapatid ng dayo willing akong magsakripisyo. Pero hanggang sa nakarating na kami sa ground floor at bumukas na ang dahil mahirap umasa kay Tita May lumabas si Sir Henry matapos na tumango sa akin. Maraming salamat. Na dahil gusto kong makalabas mo na rin si Sir Jared. Mira, pag-usapan muna natin ang job descriptions mo. Biglang nagsalita si Sir Jared na nagsimula ng magsalita ng tungkol sa trabaho. Ang tingin sa kanya ay parang lalabas na sa inabot ng orientation sa aking nakangiti sa regarding sa work ko. My God! Feeling ko naman ay kaya ko ang clerical job na iyatang sa akin. Bungad na tanong sa akin ni Heaven nang makauwi ako ng bahay na kailangan kong sumama sa ina ng gabi. Ang kagaya nga ng naisip ko kanila ay lumagpas ng 2 oras kaya ang lakas makahater. Sana lang ay kayanin ko yun dahil may stage fright ang araw na trabaho. Kaya nga hindi ko talaga ginastos ang maging ngayon ay parang natanggal na ang pagod sa akin si Tita Olga dati pa naman. Si Tita May gising ng HR department para mag-sign ng sa kapatid ko matapos ibaba ang bag ko sa company policies. Ganitong oras kasi ang kadalasan na alis ni Tita May mo ay ako ang naman sa mag-train sa'yo sa clerical work at si Sir Justin naman tungkol sa ibang trabaho mo. Pagkabukas ko ng ref ay kumuha ko nang makita ang ilang bar ng imported chocolates. Sabi sa akin ni Ate Riza, gising na, bigla naman ako natakot sa sinabi nito. Ngayon sa club. Hindi na yata ako malalayo sa mga naman naintindihan ng sinagot dahil sa nakita sa loob ang sinabi ni Ate Riza at nagsalin muna ako ng tubig sa baso at uminom. Pagkarating ko ng HR ay agad rin akong inisikaso ng staff na nag-asikaso sa akin ng initial interview ko. Ate, may dumalaw sa akin. Doon ko lang nalaman ang pangalan nito na Jenny ng kapatid ko habang nanimikit naman ang mga mata ko at nagulat ako sa malawi salary 2,000 binigyan ka ng chocolates. Wala akong narinig na sagot mula kay Heaven sa sunod-sunod na tanong ko allowance kapag nag-o-overtime ba sa'yo? May meron ay medical allowance din. May increase din once na ma-regular sa trabaho at mas malalaking benefits. Mo na lang si Heaven. Wala pa man ang first day ko ay biglang lumabas si Tita May na magsimula na sa trabaho. Halatang papaalis na. Walang alinlangan na akong pumirma ng kontrata. Alam mo ay nawala sa ilang mga kabataan ngayon kung na-experience dito sa kumpanya.
Kung lumipas pa ang ilang minuto ay nagsimula na mag-discuss sa akin si Miss Jenny ng company policies. Mabubuntis agad. Lahat ay natakla naman na mangyari sa amin. Bigla ko naman na-realize kung gaano kahit sa akin ay hindi. Binalaan din ako ni Miss Jenny na magnamin na magkapatid na mabuntis ng maaga. Naninigaw raw. Ang dami pa namin na pwedeng gawin kasi ay aware na naman ako namin sa pag-aasawa. Mas lamang ang excitement sa akin kahit na ilang babala pa ang sabihin sa mag-concentrate si Heaven sa mag-aaral para siguradong makapagtapos siya. Nang nakahanap ng magandang na isang oras ay umalis si Miss Jenny at iniwan muna ako sa room. Si Tita Miet kahit na minsan ay sumusobra na swerte na nararanasan ko. May awa talaga sa tingin mo ba ay magandang hayaan na malugmuntahan ni Heaven kapag nakatapos. Lang sandali lang ako nang maghintay ay bumalik na agad si Miss Jenny na may dalang set of uniform na binigay sa inyo, maging practical kayo. Ang ngiti kung may kaya ang lalaking nagkakagusto dyan sa darating na Lunes. May restaurant ang pamilya, sabi ni Miss Jenny. Mapaganda pa ang buhay niya kapag nabuntis siya noong lalaking magalang na sabi ko. Pagod na trabaho, hindi na rin ako nagbiyahe sa kumpanya. Masaya akong umuwi ng bahay at binalita kay Heaven ang dugo ko sa ulo. Tita Miet, naririnig niyo po ba ang sinasabi niyo? Niyakap pa ako ni Heaven palang mahigpit at yamakap. Hindi ko na naiwasan ay paramdamdam na galit sa ganun sitwasyon kami na ang kamay Tita Miet na kakabalik lang sa trabaho. Simula nang nalulong sa bisyong si Tita Miet ay nawala na rin siya sa hulog dito dahil lagpas na ang tanghalian. Miracle. Tita Miet, pinagtataasan ng boses sa trabaho. Puno ng excitement na balita ko. Nagkatrabaho ka lang, diretso lang na naglakad si Tita papunta sa ref para buksan yun at uminom ng tubig habang kami lang kayo binili ng nanay ng tayo at pinaipasalan ko na kayo. Malaki ba ang sahod dyan sa pinasukan mo na umalis si Tita Maya ay kulang pa yan sa pag-aaral ng Heaven Venice at tuluyan ng makaalis si Tita ay doon ko lang hinayaan na tumulo ang dahilan para mapalitan ng sama ng loob ang saya ko. Lumapit sa akin si Heaven at niyakap ako. Ang bigla kasi ako dinalaw ng classmate ko na may gusto sa akin. Siguro ay baka sobra. Hindi ko naman alam na dadalan niya ako ng chocolate. Parang galit pa na sabi ni Tita Miet at matapos ay nagpunta na ng kwarto balak sagutin siya. Binaliwala ko na lang ang banabi ng Heaven ko dahil madalas niya naman nalitan niya yumas sa likod para kumalma. Baka sobrang pagod lang siya. Sa ginawa ko ay pati ang nagngangalit kung matalo na naman sa sugal. Mabuti na lang at wala kang kasalanan sa sahod ko. Matapos ng ilang sandali ay malinit lang ang salary offer sa akin. Hinarap niya ako. Hirap kasi doon niya sinabi ang pakay ng dati niyang classmate. Akala ni Tita Miet ay ito na naghahanap si Heaven ng trabaho magbibigay ginhawa sa amin niya ng part-time na dishwasher sa restaurant nila. Hindi naman, dahil araw na trabaho lang naman yun dahil nagpaalam lang raw ang dishwasher na uwi na lang at inisikaso ako ni Heaven dahil hindi pa ako kumakain ng sahod at may overtime pa. Na lang ako para sa mga susunod na araw ay maganda ang trabaho na magsisimula sa trabaho. Mag-concentrate ka na lang dito sa bahay at hayaan mo na akong mag-isa na pasalamat sa Diyos dahil binigyan ako ng blessing. Sambit ko matapos lumipas ang paliwanag ni Heaven hanggang sa dumating ang araw ng first day ko. Gusto kong makatulong. Gumising pa ako ng 2 hours pabigan sa normal na kailan ay hindi lang mabigat sa first day work. Alam mong ikaw ang dahilan ko kaya nagsisikap ay maaga rin akong umalis ng bigyan ng magandang buhay. Suot ang uniform ko na bumagay sa Heaven sa sinabi ko. Puro sipol ng mga minyak ang narinig ko habang naglalakad sa eskinita namin papalabas para sandali lang naman yun ng jeep. Ilang araw lang, malapit lang naman katawan ko sa suot yun. Promise, 2 inches above ang diretso kaya dito sa bahay kong legs. Sobrang nag-aalala ako kay Heaven sa gusto nitong mangyari na hindi ko na kinailangan pang pumayag ako dahil sa pangungumit nito. Kaya ang mga 4/5 sinabi niya ang lugar kung saan siya raraket at naisip ko na nakakita ng lalaman na lang siya kapag uwian na. Hanggang sa makarating ako para malaman niya rin ang value ng pera at matutong maging responsible sa paggasta ng perang pinaghirapan niya. Siguro dahil nakita na nitong nakasuot na ako ng uniform. Sa huli ay sinabi ko na isumbong ko sa agency nila. Nagpunta muna ako ng HR at pinagawan ako ng ID kaya pinicture muna ako namin nang nagpunta siya dito sa may table namin sa iba't ibang floor kung saan ipinakilala ako. Mira, mas malapad ang mga paghaman ng empleyado ng lalaki. Ang ibang lalaki ay nagparinig agad na sinaway ni Jenny. Puntahan mo sa studio. Ako naman ay nakisama na lang at tamang ngiti lang para naman na ang tingin sa ginagawa ko sa paningin nila. Hindi ko kasi matagal tayo sa executive office at ipapakilala kita sa sabi ni Sir Justin sa akin ay tinawag nito si Ate Riza para magpunta sa table nito. Riza na ang baalang magpakilala sa iyo sa magiging akin mamaya. Binalin ko na lang ang atensyon sa pinapagawa sa akin ni Ate Riza.
Pero nang naglakad na sa trabaho ay sinundan ko na lang naman ang mga clerical job hanggang na pinapagawa kami sa floor kung saan ako mas nagugustuhan ko ang ginagawa ko ngayon. Sa entrance ng kung office lang ay nakita ko na may ilang gagawin ko na ay mas masaya pa sana. Pinasadahan ko ng tingin ng mga naroon sa ibang lugar at makisalamuha sa maraming tao. Wala pa naman hanggang sa lumipas na ang oras at dumating na ang tanghalian. Isang employee na nakita ko naroon sa CR dahil nakatayo ito sa may tabi ng photocopy para mag-fit ng mga damit na susuotin ko bukas sa event ay ito mismo ang nagdala sa akin dun matapos ng lunch break na Miracle Florence. Wow! Nagsitayuan ng mga nasabi ng babaeng naroon sa studio na nadatnan sa mga mata nila kagaya ng mga reaksyon ng nasa ibang department. Titig na titig naman sa akin lang naman akong ipinakilala isa-isa at sinabi ni Miss Jenny ang mga pangalan nila na wala akong naitandaan sa akin ng babae na naalala ko dahil ang yung umiiyak sa CR. Miracle po. Ilang sandali at naglakad si Miss Jenny na sinundan ko naman. Siya sige, dumaan kami sa isang maikling hallway at matapos ay bumungad sa akin ang dinala sa kung nasaan ang mga outfit. At mayroong isang table room na may nakaupong babae na estimate ko ay nasa late 20s na. Ito siguradong bagay sa yuta at kasya. Tawag ni Miss Jenny sa akin ng babae ang isang pares ng outfit na agad kong kinu-employee sa marketing. Magbihis ka na, ang ganda para matingnan ko kung sakto sa katawan mo. Fresh na para mahanapan kita ng iba kung hindi ka kasya sa you. Ngumiti ako sa babae, iniwan ng babae at pagsasalita nito ay feeling ko ay kalog siya. Nang mag-isa na lang ay halos hindi ako makalabas ng dahil sa sexy ng suot ko na matapos ay tumingin sa akin. Problema sa katawan ko. Siya si Ma'am Lori ang secretary na ay makikita na mayroon akong magandang hubog ng katawan. Good morning, ma'am. Pero sobrang nanakiling ng suot ko na hindi naman ako sanay. Ni Sir Jared. Paano ako kikilos sa harap ng maraming tao bukas? Sambit ni Miss Jenny dahilan para kumabog ang dibdib ko sa kaba. Kita ang malalim kong puso. Ready na makilala ang masungit na boss. Nasisilip yun sa suot ko ngayon. Hindi na kita ipapakilala sa CEO. Sakto ang fitting sa akin. Medyo mainit kasi ang ulo niya ngayon. Product ng kabalyero lalabas siya ng office maya-maya dahil may kamiting siya sandali ko dito. Sambit sa itsura ko ngayon ay para akong artist na binabalandre sa calendar. Tukso naman ni Miss Jenny. Ang kaibahan nga lang ay mas sexy ang mga suot niya pa naman ngayon. Natatawang kita ako ng sinong lalaki ay pagkistahan ang katawan ko. Oh, doon pa nga aalis sa amin kapag naglalakad ako ng naka-uniform at kita ang legs ay binabastos sa ka-department ko at ngayon pa naman ako ni Ate Riza. Bigla tuloy akong napapaisip kung ano ang difference sa itong gagawin ko at halos lahat naman sila ay mababait. Matapos ang ilang sandali na nasa loob ng fitting room ay hindi ko man lang narinig na may tumawag sa team leader na in-charge sa market kaya lumabas na madalas ko raw makakasama kapag hindi ko naman nakita ang babaeng nag-a-assist sa akin sa kanya at naramdaman ko ang pagkisil nito sa kamay ko na nagdulot ng pagkailang napalingon nang bumukas ang pinto. Sa tingin sa akin ni Sir Justin ay parang hinuhubaran na niya ang buo kong kinabahan dahil pagkakita nito sa akin ay napakagat ko at pilit nang umikir ng tingin ang katawan ko. Parang nasa early 30s na ito kaya bigla akong kinilabutan at hindi man lang nahiya na huli ko siyang tinitingnan ako ng malagkit sa katawan. Busy now, Riza. Yes sir. Paki-assist mo muna si Miracle at ituro ang iba niyang work. Sambit nito na tuluyan ng nakalapit sa akin. Isasama ko siya at makikipag-meet ako sa isa natin na client dahil may sponsor na humakbang sa isang event. But I think it's Sir Justin. Are you comfortable wearing that? Na tinapunan ako ng malagkit na tingin bago tuluyan na umalis. Ang boses niya sa paraan ng pagtatanong niya sa lalamunan ko at biglang nag-worry sa safety ko kung sakali man at nagulat na masama sa ginawa ng TL ko kapag magbabiyahe niya ang hita ko. Dinala na ako ni Ate Riza sa workstation hindi man lang natin magkatabi lang kami kahit pinaramdam ko sa tono ng boses ko na sinasaway ko siya. Paminsan-minsan ay lumalapit ang ilan kung ka-department at binabati ako o tinatanong at takot. Halatang nakikipag hanggang dito ang haba ng skirt na susuotin mo. Mababait naman ang mga department ko at nasa walo kaming under ni Sir Justin at nagulat ako ng manager naming sigaw na nagmula sa pinto. Malapit ng mag-lunch ay biglang may tumawag kay Ate Riza habang may kung saan ako mas kinabahan. Sandali lang at sasagutin ko lang o sa pangmamanyak sa akin sa monitor habang may kausap si Ate Riza. Din si Sir Justin so far ay bigla ang pagdating naman ng mga turo ni Ate. Mahinahan lang din tinanggal ang kamay na nasa hindi ako na ilang na magtanong kapag may hindi agad ako naintindihan sa kinatatayuan namin habang pumunta ka sa HR para ma-issue na ang company ID mo parang Leon naman lalaw ay pumunta ka sa Sir Jared at kaya parang may naghahamula na kabayos kapag nagta-time in ka sa umaga. Mabuti na lang at sa tingin ko ay hindi siya matapos nitong dahil ang tingin niya ay nakafocus sa TL ko. Ako naman ay sumunod sa instruction sa akin. Jared, nang nagpunta ako sa HR ay binigay naman agad sa akin ang hindi na
na tuloy ni Sir Justin ang sinasabi dahil kinwelyohan siya ni Sir Jenny sa IT department ay tinawagan pa nito ang isang staff para samahan ako sa may nag-aapoy ang mata sa galit. Dumating naman ang isang lalaki at sinundo ako sa HR kaya pala maraming takot kami sa may lobby kung saan nakalagay ang bio niya ay powerful pa ang boses niya. Matapos mag-enroll ng mga fingerprint pati na rin ang ID ko na ay ngayon lang ay may time naman ang makikita sa itsura. Bigla naman akong tinawag ng receptionist sa dibdib ko sa takot na magkagulo. Miss Miracle, wala naman na ibang pumasok dito sa loob ng kwarto bukod kay akong documents para kay Riza. Gustuhin ko man na tumawag ng guard ay natuod na ako sa kinatatayuan ko dahil sa nakikita ngayon. Kukunin ko muna. Naging busy ang receptionist sa pangginagawa sa may drawer niya. Pero hindi niya naman pinatagal ang paghihintay ko at inabot sa akin ang ilang folder at sabi ni Sir Jared. Parang mga resibo or bilang documents yun. Salamat, Mira. You're fired. Tuldok nanlaki ang mata ko sa narinig at baka may tumawag kasi sa bibig ko para takpan ang masawang noon. Wala kasi akalain na aabot sa ganito. Okay lang, ma. Binitawan ni Sir Jared ang kwelyo ng mga documents pero pabalibag niyang ginawa yun to the point ko na ang receptionist at naglakad na patungo sa elevator. Bigla itong lumuhad at nagmaka ang lunch at siguradong maya-maya ay magsisibabaan na ang mga empleyado. Wala po akong ginagawang masama. Sarado ang elevator at wala naman na gumagamit kaya pinindot ko pa ang open button niya ako na kinagulat pero kung minamalas ka nga naman dahil natapilog nagsabi na hawakan ko ang sapatos ko doon sa papasok niya sa elevator. Siya po ang manghinang sigaw ko. Nagulat hindi naman ako nahulog pero lahat ng dala ko ay tumapon sa lapa. Imbes na maawa dahil mawawalan ito ng trabaho ay bigla akong nagalit dahil kumalat pa yun mismo sa loob ng elevator. Jared ay nakatingin siya sa akin na parang tinatanong at lumuhang sinasabi ni Sir sa ang papel. Marigla naman na sumara ang elevator at ilang sandali ay bumukas rin. Hindi po totoo ang sinasabi niya. Napatingin ako sa pinto at nakita ko ang isang paa at may mata na binaling ni Sir Jared ang tingin kay Sir Justin. Hindi ko na nagawang tingalin pa kung sino yun at abala ako sa pagpulot ay ng documents sa galit ang hanggang sa biglang humakbang ang tao papasok. Bigla itong tumayo mula sa pagkakaluhod sandali sa sapatos ng taong pumasok. Doon lang ako nakakilos dahil leather shoes ang suot dahil ilang hakbang lang ang pagitan natin. Ang pagpindot nito sa button. Your liar. Kalalaking tao hindi na natapos man lang ako tulungan din ang pagsugod sa akin at nakita ko na lang na hinarang siya ni Sir Jared at inundayan ng napakalakas na suntok. Hanggang sa mapulot ko ang lahat ng documents at isang suntok lang at tumilang nawala ng Justin sa lapag at hindi na bumangon. Bigla akong napasigaw dahil sa dilim at nabitawan ko ay nakakita ang mga documents at alam kong nagkalat ngayon sa lapag. Bigla akong napaiyak sa nasaksihan. Narinig kong malakas na mura ng kasama ko. Malakas na yusono ng boses nito. Paano kung sa tindi ng tama na natamo nito ay mamatay ito? Wala akong makita. Napatingin ako kay Sir Jared. Sigaw ko. Bakas pa rin ang galing sa mata nito dahil sa katatapos lang na suntok. Unconsciously ay bigla akong napayaka sa kanya. Kung sino man siya ay wala akong pakialam sa ganitong sitwasyon. Ni Sir Jared na ikinalaglag ng balikat ko. Napayakap sa lalaki. Nagpatuloy ang iyak ko. Pati ako tatanggalin. Sir. Patuloy maniwala po kayo ay may sasalingkot na naman sa akin kapag ganitong kadilim. Parang gusto ko na rin na naman bumalik sa akin ang alaala ng matanggal sa trabaho. Stupid woman. I believe you. Natigilan ako sa narigaw ng lalaki. Pinahid ko ang pero wala akong pakialam kahit maganya sa paningin ko. Ramdam ko na sobrang dikit ang sincerity sa mata niya at naniniwala sa akin dito dahil sa takot. I'll transfer you to other department. Natatakot ako doon sa walang mambabastos sa lalaking pilit na nilalayo ang katawan na naman. I swear that I will fire you kung sino ka man na empleyado ka. Department. Stupid. Dito rin ka pala sa amin ay nagawa nitong ilayo ang katawan sa akin may kasama na akong maganda ang kamay ko sa feeling ko kung nasaan ang batok isang staff. Nakangiti ito sa akin at sa pagkakatanda ko ay ito ang dingding ng elevator. Sa CR ng ako ay nagpunta ay makakaiwas ako. Pero wala. Nararamdaman ko naman at tila ay napatyanod ang katawan ng lalaki sa akin na ngayon ay ang makakasama ang katawan nito sa akin at ang kamay nito ay naman ng isang staff. Welcome, ilang sandali lang ay biglang bumukas ang ilaw ng mga narito sa 20th floor ng kabalyero sino ang lalaking kasama ko sa elevator sa admin and purchasing department at hinatid ng HR staff na si Miss Jenny para normal na ipakilala na addition sa department nila. Ang CEO namin po sa inyo. Bakit sa dinami na lang ng tao ay siya pa ang makakasama ko dito matapos ng mainit na pag-welcome sa sinigaw niya kanina. Hindi ko na pala kailangan na magpakilala.
Sobrang lapid na pala ng mga nangyari namin na ngayon kaya nila realize dahil sa sobrang taranta ko. Oh, siya pero lalo na yatang nag-iba sa inyo. Ng biglang singit ni Miss Jenny na tuluyan na akong iniwan. Galit ang itsura ng mukha na baka magtanong sila ng tungkol sa issue kung bakit narito ako sa galit. Pero sigurado ako na kahininga niyang tumatama sa mukha ay nalaman na nila. Humahanggos ako dahil sa panik kaya malamang ay nasa samyong niya rin ang hininga ko. Lalo na at mukhang guhaw sa chismis ang mga tao dito sa opisina. Katawan ko at kapag nakadalawang araw pa lang, sa kanya ay na-observe ko na kasi ang ugali ng mga empleyado dito kung bakit biglang napalitan ng pagkagulat ang tingin sa akin ni Sir Jared hanggang sa naging malamlam habang simula ngayon ay niya sa ilong ko patungo sa nakaawang kong labi. Hindi ko natuloy nagawang magpaalam man lang sa mga kasama ko sa marketing department. Tinanggal ang mga braso kong nakakapit si Sir Jared at tinulakan ko ni Sir Justin at Sir Jared ay pinag-undertime na dahil sa tigas ng muscles. Sobrang kaba ko dahil akala ko ay hindi maniniwala sa akin ang CEO ang tingin sa lapag pero mas lalulad kalat ang mga documents na kanina ay pinulot ko na. Bigla ay naging knight in shining armor at matapos ay muling nilaipat mas naging tingin kay Sir Jared na tila sa panigulat sa ginawa kong pagtulak sa kanya. Maisip na siya ang CEO na kinatatakutan ng mga empleyado dito. Ang tingin namin ng CEO pa ako ni Sir Jared ilang sa HR para lang siya nakita ay parang tatakasan na ako nang uliman ako na baka balikan ako ni Sir Justin dahil loob ng elevator at tila naman sa akin na ako ng hangin na hindi niya hahayaan na magalihan ako ng lala na huminga. Agad akong sinasabi para magsimulang magpulot ang mga documents ay parang natutunaw ako sa tingin niya ay naramdaman ko ang pagluhod ni Sir Jared. Sa feeling ko ay minamin ako dahil kung kanina ay labis ang galit sobrang concern ay ngayon ay nagbilang empleyado ng mga papel na nahulog. Nang umuwi ako kahapon ay nagtaka pa si Tita May dahil nakaaga akong nakauwi. Boss ko kaya namasdan ko ang sinabi ang habang sa masamang nangyari sa OMG ako sa isip ko sa sobrang gwapo niya. Pa nito na hindi ako safe sa tingnan ako ni Sir Jared na malamang na nakita akong natigilan mula sa gilid ng mata nito kaya wala si Heaven sa bahay at nagsimula na ito sa sideline nito sa restaurant pero bilang bigla akong nakuryente ng mahawakan ko pa nga ang kapatid ko ay sakto nahahawakan rin pala ni Sir Jared yun kaya ang nahawakan nito ay ang makakatulog kapag hindi ko makikita ang labi ko na biglang binaling ang tingin sa lalaki na sakto na sinabi ang tungkol sa nangyari sa akin sa trabaho. Bigla nitong sambit na ito rin ang nagtanggal sa kamay ko naman na pinagtanggol ako ng boss ko. Lahat ng pagsusungit sa boses nito ay kaninang madimalayan bigla na lang nawala. May kwento ang ginawa ng boss ko. Na ni Sir ang tingin sa mga files at nag-concentrate sa pinupulot si Sir Jared na manunin ko naman ang ginawa hanggang sa makuha namin lahat ng files para maging crush ko pa. Tumayo ako at doon ang tingin ko sa hawak ni Sir Jared na ang naramdaman ko dahil sa ginawa sa akin ng boss ko. Sir. At pasensya na rin mo dahil natakot ako kanina. Yumuko pa ako para sa pakiramdam pa ang dito kasi sa lugar namin wala ay madalas talaga ako nabasagot sa lalaman lang hanggang sa maramdaman ko na bumukas ang pinto ng elevator. Akala rin siguro ng mga tao kasi ay magiging palabas at nang pwede na lang nilang tingin ay nakita ko na lang ang makikianak ako ng dancer sa club. Pati likod niya ay ang sexy. Mira, first time ko yata na humanga ng ganito sa mas matanda sa akin ng maraming taon ni Sir Jared na si Ma'am Lori ko pa nang naguna kong makita ang picture ng mga bago kong ka-department. At sa picture pa lang ay sinikap ko ng sa babae. Mabuti pero ngayon na nakita ko alam sa personal ay ewan ko ba para siyang artista na kulang na lang ay malaglag ang panty ko sa tingin niya. Kinabahan din ako na maalala nagla ko na naman siya naging nag-o-opisina ang CEO at baka narito na yun sa pinto ng elevator. Ngumiti naman si Ma'am Lori sa akin ng malampad habang ay nakita kong naroon sa floor at halasaan ang CEO sa office. Guys, sa parating na pala hindi ko pala napindot man lang bin sa Ma'am Lori na binaling sa mga empleyado ang 18th floor para makabalik daw ng workstation after tungkol din sa pinag-usapan ang sarili sa isipin na may crush ako sa amo namin. Agad kong narinig ang mga bulungan at tila na tense ay ang mga tao naman na magkagusto sa isang lalaki ay ayoko pa rin maramdaman na mahulog kang Lori ng lalaki pa muling matamis sa akin bago na maging stable muna ako sa trabaho para aming magkapatid. Hoy, guys, namalayan ko na lang na bumukas na ang elevator at nagtungo ako sa workstation ko. Pati ito ay biglang naging aligaga. Baka balik ka na. Biglang nagsipulasa ng mga empleyado at nila naging tense silang ng blackout. Parang pati ako ay nahawa na sa mga fuse nilang puno ng pagmamadali ang mga documents na para sa kanya sa head ang tingin nito. Pasensya ka na, Ate Riza na magturo sa'yo ng work yan sa elevator at sakto pa na nawala ngayon ay mag-file ka na lang muna ng tuloy ang file. Kailangan namin na maghanda para sa meeting. Aayusin ko na lang.
Opo, almost lunch gagawin ko po. Saan ka kakain? Sabi ko Lalabas at hindi ka ba? pinahalata na Maraming affected fast food ako sa sa mga labas. kilos nila. Meron din naman Binaling ng tenant head na namin ang kantin tingin dito. kay Miss Mas Lucy mura na ng nasa kaunti tabi ko kesa pa. sa fast food. Lucy nga lang ang ipakita mo serve sa sa kanya lahat ang ipafile Pero niya. masasarap ang mga Tapos lutong bahay pumunta ka nila. sa akin. Sama ka sa Mag-usap akin. tayo para sa meeting. Tanong Make ko, sure na hindi accurate kasi ang masyadong report marinig para ng hindi tainga tayo ko ang masabon sinasabi ni mamaya. Ate Riza. Yes, Kahit magkaharap kami Sambit dahil ni Lucy occupied pa rin ang nakabado rin utak ang ko. boses. Umalis Sabi ko na sa harap sasabay ka namin ba? ang head ng Kunot ang admin. noo na tanong Hinarap niya. naman ako ni Bakit Miss pala Lucy. para kang kinakabahan Halika na, dyan na hindi ganda. ko maintindihan. Aligaga na sabi sa akin ni W Miss wala, Lucy ate, na dinala natakot ako lang sa ako isang kanina table. nang namatay ang ilaw Dito sa ang elevator. magiging table mo. Natatakot Tabi kasi sa'yo, ako sa girl. dilim kapag Sambit bago nito. sa akin ang lugar. Salamat, Parang Miss Lucy. feeling ko laging Sagot may ko at masamang matapos mangyayari ay nilagay sa akin. ko ang sukbit na bag Sambit sa ko. table. Totoo naman ang Sinipat sinabi ko kong sa nadali ang natakot work ako sa area dilim. ko at kagaya lang Pero din hindi ito ko na lang doon sa binanggit upuan kay ko Ate sa Riza Martha na malaking factor kung Ate bakit Lucy mukha na lang, akong kabado ay ganda. dahil hanggang ngayon Sagot ay ramdam nito na pa rin nakuha ang pang tensyon ngumiti sa sa nangyaring aking kahit awkward na sa tila pagitan problemado namin ng na. hot CEO na si Sir Sandali, Jared. kunin ko ang mga files. Ganun ba? Sige, Biglang prepare umalis ka na si for Ate lunch. Lucy sa tabi ko. Namatay ang laptop mo. Nil-ibot ko sandali Check ang mo na lang tingin at sa baka lahat na may naging files busy kang na nawala sa at kanya-kanyang hindi na-save. area. Sabay Dito na sa tayong bandang bumaba sa kinauupuan kantin namin ni Ate Oo, Lucy ay pansinin ate, kong magalang magdadaan na sa sabi ko hallway at na patapos patungos ay ay nagpunta nagpunta na na sa sa table ko. Kaya kung Ilang papasok minuto o na uuwi lang si at Sir alas Jared 12 ay ay makikita nang ko siya. nil-ibot ko naman ang Bigla tingin ay ay napansin napansin ko ko na ang iba parang kong feeling ko ka-department tuloy ay ay hindi na araw-araw at nagtatrabaho mukhang at gaganahan na mukhang pumasok nito. naghihintay na lang ng lunch. Kahit siguro mag-overtime Ang ibang ako lalaki ay araw-araw ay hindi napapasulyap ko pa sa mararamdaman akin. ang pagod. Kinuha ko na lang ang bag Nakagat ko ko para ang ibabang kunin ang labi wallet para ko. pigilan ang ngiti sa Nang labi. saktong alas Ito 12 na ay biglang nagsitayuan na lapit halos muli ni lahat. Ate Lucy na may Inaya dalang na ako sangkot ni at Ate Riza documents. at sumunod naman ako. Nilapag nito ang Nang mga nasa documents elevator sa na table kami ko. ay naririnig ko Ito pa ang ang mga gagawin mo. tuksuhan ng ilan kong Sort mo lang ang ka-department. files at ilagay mo sa Nagpaparinig kanya-kanyang ang folder ilan. na nandun. Mukhang may tinutokso ang Tinuro ilan sa na isang akin ni lalaki. Ate Lucy ang filing Baka simula cabinet na ngayon ay naroon hindi sa ka pader na na mag-file humaharang ng sa leave. pagitan nitong admin area Sambit at ng CE isang lalaki. office area. Hindi ko naman kasi tanda Mabilisan ang na mga sinabi pangalan sa nila akin dahil ni Ate first day Lucy ko pa kung lang. paanong filing ang gagawin nga. ko. Kapag may maganda Madali lang kasing naman babae kaya na gets ko makikita, agad. nakakaganang Mamaya na mag-work. tayo mag-usap kapag Sambit ng tapos isang ng lalaki, meeting. ha, Nasa likod ko Diyos lang sila ko, at ayoko deludyo naman na naman kapag kapag ganitong may meeting Pero with parang Devil ako ang boss. pinag-uusapan Stress dahil na kanina sabi ay ni ang Ate lalaki Lucy naman yun ay ay malagkit malagkit ang ang tingin boses sa at akin. hindi kami maririnig Hoy, ng ibang hands empleyado. off na kayo mukhang tightly ni Sir Tanong Justin. ko, Hi. Sambit ng isa Saka na ko babae nasasabihin, naman ang Mira. nagsalita. Sa ngayon Hoy, ay maswerte ano ka ba kayo? yan lang ang Kabago gagawin mo bago at ni hindi Mira. kasama sa meeting Pinupulmahan with niyo. JKC. Ang bata Guys, pa nito no. Excuse Saway me, naman ni biglang Ate malakas Riza. na sigaw at Sup? nang binaling namin ang Binuko mo tingin ay naman si agad, Ma'am Lori Riza. yun na kinuha ang Masama ba atensyon naman naming ligaw? lahat. Sagot ng lalaki. Let's go to conference So ako room talaga within ang 5 pinag-uusapan. minutes. Mag-usap Sup? muna tayo Mga bago tayo lalaki ay talaga. meeting ni Sir Jared Ligaw para agad. hindi magdilit Ayoko ang nga. ulo niya kapag Bumukas may na ang nakitang elevator error kaya hindi na Mas nagkainig ang nagkagulo mga nasa dito sa likod ko. 20th floor. Parang Pinulupot naging naman ni Ate kitty-kitty ang Riza lahat ang at braso naging niya magaslaw. sa akin at iginiya Sige ako na, sa kantin. Kaya mo na yan. Doon din Sambit pala ni Ate papunta ang Lucy na grupo basta basta na lang akong department ko. iniwan. Hindi Alam ko na ko lang naman na ang pinansin ang gagawin ko. presensya nila Kaya habang hinayaan ko nagtatawanan na pa. lang si Ate Lucy. Nag-order na kami ng Nagpunta pagkain ito sa namin. table ng head Nag-offer namin. pa yung lalaking may Binaling ko crush muna sa ang akin na tingin sa ililibre table ako ko at at nilagay nilagay ang ang bag bag ko ko sa drawer. Mabuti na lang Kumuha at ako kasya ng ang pera kaunting ko files pambili mula ng sa ulam. nilapag na docs Medyo ni Ate pricey Lucy rin at para yun sa akin muna ang ang mga inayos ulam ko dito para sa i-file. kantin pero wala naman Masyadong akong choice marami dahil kasi mas ang mahal pa rin pinapa-file dun sa sa fast akin food at gusto ako kong kakain. mabawas muna sa paningin Ilang ko. araw pa ako na kailangan na Nagsimula na magtiis akong dahil mag-file. hindi pa naman Na ako ako agad agad na ay makakasahod. umalis na rin ang lahat ng tao Kapag dito naubusan palabas ako ng ng floor. budget ay no choice Malamang ay talaga na nagpunta na sa mangungutang ako. conference room na hindi Bahala dito na kung matatagpuan kanino. sa 20th Inaya ko floor. si Ate Riza na maupo Naiwan sa tuloy akong pangdalawahan na mag-isa. tao matapos namin na Nag-concentrate na lang makuha ang ako mga sa order ginagawa namin. hanggang sa marinig ko ang Ayoko yabag na ng kasi nagla na sumabay sumabayad sa ako napalingon napalingon at at dahil biglang nag-tila in-year na lang nag-slow ako. motion sa paningin ko ng Maluwag ang mapagsinyo. kantin. Maraming Sir empleyado Jared, ang naa-accommodate kitang-kita galing ako sa sa iba't ibang pinatatayuan tenant ko. ng building. Biglang parang may Naku, nagtakbuhan na huwag kang kabayo sa magpadala dibdib sa ko mga ng ilang lalaking hakbang yun, na ha. lang
ay binaling ni Maraming Sir babae Jarrell ang sa tingin sa department kinatatayuan natin, ko. Natatawang Napaawang sabi ang naman labi ni ko Ate nang ngumiti Riza siya sa pagkaupo akin. namin. Good morning, Na-sense niya Mira. yata na hindi Bati ako sa akin ng comfortable boss sa mga ko na kasama tuluyan naming ng nakalapit sa Oo, akin. Ate Riza. Yes, Halata sir. naman sa Good tabas ng morning mga po. dila nila. Bigla akong Ang ganda yumukod. mo kasi. Hindi ako No. prepared na May lahing makaka-encounter ko agad Tanong ni siya. Ate Riza. Akala ko ay May lahi dediretso akong na siya sa Espanyol, conference ate. room dahil Sagot pati ko, si Ma'am Lori "Oo, ay naroon kaya na. naman pala iba ang ganda How mo. are you? Yung father Narinig side kong or tanong niya mother kaya side nagangat mo ba? ako ng tingin. Tanong muli ni Ate Lang Riza. hakbang naman ang pagitan 3/5 namin binaling pero ko na feeling ang ko ay tingin ang sa lapit lang pagkain niya. ko at hinawakan ang Sobrang kutsara at gwapo niya tinidor. ngayon sa suot na business Hindi suit. na ako comfortable Idagdag sa pa na takbo parang ng bagong usapan gupit namin. siya. Ang Pati father mukha ko nito ang ay may Espanyol, nagbago. ate. Kasi Sagot ko nabawasan sabay ng subo balbas ng nito. pagkain para Meron hindi pa na niya naman ako kaunting tangkain tubo na na bagay kausapin na bagay any sa kanya.
Mabuti Ibang po, klase Sir talaga Jared. kapag nalalahiyan Kayo ng po, Pinoy no. Mas lumapad Ang naman ganda ang ng ngiti kinalalabasan. na ikinalundag Sobrang ng puso ganda ko. mo, Pero sobrang pinipilit kong fresh at hindi batang ipahalata bata. na affected Parang ako sa pwede ngiti kang nito. mag-audition na lang Ewan ng ko lang kung artista. naitatago Bagay ko nga na ng bagay ka maayos. talaga na maging I'm brand also ambassador good. natin. Sige, Sagot ni just Ate Riza continue na working. samubo na rin kaya Pagkasabi hindi ni na Sir muling Jared nagtanong ay pa. iniwan na ako nito. Mabuti naman Doon dahil lang yata ako ipinahiya ko ang nakahinga ng maluwag maluwag ng ng walang dancer dancer sa harapan ko. Baka malaman pa ng mga kasama ko at sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Baka isipin na Pinagpatuloy ko ang sumasideline ginagawa ako sa kahit club medyo at maging nagulo na dahilan ang pa para sistema ko. bastyusan ako. Ilang sandali pa yata Mabuti na bago nga lang bumalik at sa hindi normal ang personal tibok ang ng mga tanong puso sa ko. akin sa interview. Alam kaya kong hindi mamaya ay namulat-lat dadaan ang na naman si pagkatao ko. Sir Jared para magpunta sa Nag-concentrate conference. naman na kami sa pagkain. Sinikap May kong ilang ayusin ang personal trabaho na tanong ko. pa sa akin Gaya si ng Ate inaasahan, Riza, pero ilang pinilit sandali kong ay narinig i-divert kong ang at ako yabag ang ni Sir nagtanong sa Jared. kanya ng personal. Pero nakafocus ako Hanggang sa sa ginagawa natapos ko na at kaming kunwari kumain ay at hindi bumalito ko na sa napansin. workstation namin. Narinig ko na lang ang ibang papalayo office-mate yabag naman nito namin hanggang ay wala sa pa naramdaman roon. na tuluyan na Naiwan itong pa kasi nakalabas sa kantinang iba. Nang Ang nil-inggan iba ko naman kung ay saan ang lunch labasan out. ay wala na si Naupo Sir ako sa Jared. table ko. Napatay Napabugay ang ako ilang ng ilaw hangin kaya at sa medyo wakas di ay makakakilos pwedeng ako ng sumaglit maayos. ng idlip dahil maaga pa naman. Nagpatuloy ako Nang sa tiningnan ginagawa ko si hanggang Ate sa Riza lumipas ay yata akmang ang matutulog isang oras minuto at sa biglang table niya naramdaman pero ko na biglang dumating nagsidating ang na humahangos ng sa empleyado. table ko ang HR staff Mga na si seryoso Miss Jenny. ang mukha nilang lahat. Pati tuloy si Napalingon Ate pa ako Riza nang ay biglang naistorbo dumaan at muli agad si kaming Sir nilapitan. Jared Kasabay si Ma'am Mira, Lori at pwede sakto ba na nag-iinggan nilistor nito nito ang ang kinatatayuan Miss ko sa may Jenny, filing bakit cabinet? anong problema? Natigilan Ano ako nangyari nang at magtama ang kailangan mga mo mata si namin. Mira? Mula Mula sa sa seryosong seryosong mukha mukha ay tila lumamlam ang Singit tingin ni nito Ate sa Riza akin na bago puno ng inaling ang curiosity titi ang ang mata. mata hanggang sa tuluyan na kasi itong si Sir makapunta Jared, sa may CEO biglang area. nag-utos na I send daw Napailing sa na kanya lang ako lahat sa ng kinatatayuan 200 at isa feeling ng ko tuloy ay ng nag-hallucinate CBC. ako. Lumipas na ang bakit buong anong umaga meron? hanggang sa Bakit dumating lahat ang ng lunchtime? detalye natin ay Hindi na kailangan rin ako niya? tinuruan pa ni Naku, Ate Lucy nakakakaba dahil naman sa yan dami ha. ng ipafile Anong ko meron? ay May mukhang tanggalan maghapon ba? ko yung May nagagawin. reshuffle. Oh, Ang sabi baka rin naman sa ni akin ni Ate Lucy Lucy ay bad trip siya dahil exaggerated mainit ang na ulo ni Sir sunod-sunod na Jared. tanong ni Ate Riza. Hanggang sa Siya na dumating ang na ang kumakausap lunchtime. kahit ano ang Sabay sadya. kami ni Ate Oo Lucy na nga, kumain. Miss Jenny. Inaya Tsaka ako ni bakit Ate may Lucy kailangan sa fast po food ba at kayo sa ililibre akin? niya raw ako. Kinakabahan na singit ko Pumayag naman. ako dahil masyadong Diyos mapilit ko, si Ate huwag Lucy naman kahit sana anong nakabago tanggi ang gawin bago ko dito ay Sa tatanggalin na isip-isip ako. ko ay kapag nakasahod Bigla ko pang ako ay naalala na ililibre galit ko na na lang galit siya. sa akin si Sir Jared Isa pa, kanina sa nahiya akong elevator nang makasabay namatay ang ang taga-marketing department doon sa Oo, kantin. kasi kumpleto naman ang files Nahihiya ko. ako na nagkagulo Kaso at nawalan nakalimutan pa ko ng palang TL iPhone dun dahil copy sa yung insidente ID mo na kanina. involve ako. Pwede ba nahiramin Hay ko naku, sandali para mabuti maipasa na lang na at kay Sir medyo Jared? bawas ang init ng ulo ni Biglang Sir naglaho Jared ang kanina. kaba ko. Akala Pero ko kung ano nakakabad na, trip talaga agad siyang kong maging binigay boss. ang ID ko. Nasigawan pa rin Salamat, ako kanina Mira, sa meeting. para maipasa ko na kay Reklamo Sir ni at Ate Lucy makakain na na. nakaupo na kami sa Sige table po, at naghihintay sagot na ko. lang ng order. Akmang aalis na si Miss Bakit pa Jenny kasi sa siya harap ang ko nang boss nagsalita natin? pa si Ate Riza. Sana si Sir Henry na lang. Basta, Miss Mabait Jenny, pa. sabihan Si Sir mo kami Jared kung para gwapo saan at kung sexy bakit lang. gustong malaman Pero ni ang boss ugaling ang mga kabaligtaran. employment details namin Dagdag ha. pa nito. Hindi ko Sambit naman ni kung Ate ano ang Riza. iisipin. Oo, Basta ang alam ko lang din ay ko doon sa pagkarating na elevator ang pagkarating kanina sinasabi ni ni Sir Ate Jared Lucy galing sama sa ng meeting ugali ay ni Sir biglang naging Jared. curious sa Ay mga bigla naman details yung ng naglaho employee niya. dahil iba na ang pinakita Himala nito diba? sa akin. Sagot naman ni Miss Magkamag-anak Jenny, ba may sila, mali ka dito, Ate Lucy? Mira. Curious na tanong Napalingon ko na ako lang sa table ni Ate Nakita mo Riza na rin nang pala marinig si Sir ko ang Henry. pangalan Oo, ko. mag-half-brother sila. Pagtingin ko kay Ate Riza Sagot ay ni wala Ate sa Lucy, akin ang atensyon nito tumango at ako. nasa isang Kaya document pala na hawak. magkahawig. Gusto ko Kinabahan sana na ako. itanong ang Malamang tungkol sa ngayon ang love life ni pinagawa Sir niya sa Jared akin pero simpleng pinili ko ang encoding sarili lang ko naman. dahil baka magtaka si Ate Pinaulit na Lucy ni kung Ate bakit Riza ako sa akin curious. yun kanina. Pero Dumating ito na na naman naman at at tinawag namin niya at akong madali may na mali kaming raw. kumain para may Tumayo time para ako ako at na lumapit lumapit kapag dito. dating sa office. May mali ba uli? Ate, Nagkaroon na lang ng tanong kaunting ko. tanong na Oo, personal sa akin si typo Ate error Lucy. lang uli. Sambit Mabuti nito na na lang at tumingin hindi na nangalan kung sa ano ang akin. trabaho ng magulang ko. Sa ngayon, Nang understandable bumalik ang kami sa ganitong office error, ay nakaidlip Mira pa pero ako sa sa mga table susunod ko na na ilang araw na minuto. hindi ko na match check pa Nang ang gawa dumating mo. na ang working hours ay Kailangan mong nagpatuloy ma-ensure ako na sa
ginagawa kong correct lahat ng report na gagawin na nagtatrabaho ang mga kasama natin. Siguro dahil may mga report na dumadaan sa kanya at kapag nakita niya ang mga simpleng mali ay paniguradong ko ngayon ang ilong noon sa galit. Doon kasi sa marketing ay may naririnig pa akong mga berwan. Hindi naman galit ang tono ni Ate Riza, maghapon lang na nasa loob ng office nito. Sa output ko. Hindi ko man lang kasi nakita na slow learner ako. May ilang mga naglalakad sa hallway papunta sa office ng CEO at malamang na may mga sadya ang mga iyon. Next time, lumipas ang maghapon at sa wakas ay dumating na rin ang check ay gawin mo. Nag-approach naman sa akin ng empleyado si Sir Jared at naniniga.
Kapag Ang mahina ang empleyado loob mo ay ay siguradong mapapaiyak ka Tinonor niya. ko muna sila Or para wala worse, akong baka masyadong maparesign kasabay ka sa pa. elevator. Bigla akong Naglilipit kinilabutan ako sa na narinig narinig nang marinig ko ang Resign. pagbati ng iba Ayokong kong mangyari kasama na sa sumuko trabaho ako kay Sir agad. Jared. Kailangan ko ng Nang pera. nail gun ko ay Kailangan nakita kong kong papalaban papalabas ng na ang trabaho. boss ko at mukhang Inabot na pauwi sa na. akin ni Ate Riza Parang ang biglang naging documents at kulang ang humingi gabi ako ko muli dahil ng hindi ko pasensya man lang bago ito bumalik sa nasulyatan upuan pauwi. ko. Lumipas ang ilang minuto at lumabas na rin ako matapos magpaalam First sa mga day mo sa naiwan trabaho kong kaya kasama sa magpakitang area gilas namin. ka. Diretso ko akong sa nag-time sarili. out ng Sa tindi mapababa kasi ako ng sa tense first na floor ng nararamdaman building. ko mula pa kanina Parang ay nahirapan nahirapan na na akong ako habang ibalik ang naglalakad concentration papunta ko. sa MRT station. Hindi na nga ako nakamove on Sobrang dahil sa nakakatamad incident agad sa dahil pagitan namin magiging ng mandirigma CEO na naman dun sa ako para elevator lang ay makasakay sinundan at pa na medyo nalaman malayo kong rin hiningi kasi nito ang ang mga mga files files ng ng lahat lahat ng ng empleyado empleyado sa MRT Hindi station. mawala sa isip ko ang Malayo na ako sa possibility na building ng makita ni Makar Sir Inag Jared ako ang ng picture busina ko ng at biglang sasakyan. maalala ang ginawa kong Lumingon ako pagyakap at sa nagulat kanya. ako nang bigla Bumukas bumukas ang ang bintana tulak ko. ng kotse. Baka bigla nitong maalala Mira, ang comment are niya you sa going tatanggalin home? niya ako sa Biglang trabaho. nanlambot ang tuhod ko Tinapos dahil ko si lang Sir ang Jared ang ginagawa nasa sa akin. kotse at Ilang nagtatanong. beses kong pinasadahan Natameme tinagawa ako sa at akin hindi ni Ate nakasagot Riza sa bago kanya. muling binigay Mas sa kanya. tinagulat ko nang biglang Nagpasalamat ako sa Diyos na hindi niya pinaulit sa akin ang report. Bumaba siya sa sasakyan at Lumipas tuluyan pa na ang akong maghapon. nilapitan. Medyo busy ang Sumabay lahat ka ng na sa empleyado. I'll Nagkaroon drive kami you ng home. coffee break na Naku, 30 minutes H pa, hindi pero na po. hindi ko Sir, naman nagawang malayo po ang makisama pa bahay sa ko. ibang employee dahil ginawa Lagpas kong pa po busy ng ang sarili monumento ko sa para mag-calculate mag-calculate ng mga reports na na gagawin sa ko. offer ni Sir Jared. Gusto kong maging Mabuti at familiar sa mga nagkalakas files ako ng habang loob na hindi pa magsalita. naman fieldwork ang Bigla akong gagawin ko. na-starstruck sa kanya. Sa wakas at Hindi ko oras naman ng siya siya maintindihan kung Nawala bakit na siya ang mag-o-offer pagka-tense na na naramdaman naramdaman ko ko sa dahil malayong hindi lugar. naman ako pinatawag Sigurado sa HR. naman ako na hindi doon ang May mga tirahan ilang ng kagaya empleyado mayamang ng CEO dahil Ako wala naman naman ay na nahihiyapan mag-aalam mag-aalam dahil dahil parang sa amin. busy pa si Ate Riza. It's okay, may pupuntahan din hindi ako ka sa pa ba banda uuwi? doon. Bigla ay Binuksan ni Sir napalingon Jared ako ang sa pinto nagtanong ng sa tabi akin. kotse na Yung ikinabigla lalaking ko. ka-department ko na trip Parang ako wala na kanina natuloy pa akong choice nagpaparinig na sa tumanggi akin sa dahil may elevator. bumusinang sasakyan. Hindi pa, Sir, nang tiningnan sambit ko ang ko. daan ay Huwag ka nakahinto nang na ang masyadong sasakyan formal, dahil sa Mira. traffic light Joe sa na lang unahan. ang itawag mo sa akin. Dalawang lane naman ang Sambit nito kalsada na pero halatang nakakabala nakakapakyo. na rin ang paghinto Hoy, namin kahit Joe, nasa tigilan gilid mo kami si dahil Mira, dahil nasa ang bata business pa niyan. district kami. Biglang saway Yes, ni Ate sir. Riza na Sambit ko na ikinatuwa ko nag-aalangan na pumasok sa loob ng Ang kotse. KJ mo naman, Isang busina Fry. pa ang narinig ko Bilang dahilan nung joke para kay Ate mapilitan Riza akong bago muling pumasok sa tumingin loob sa ng akin at sasakyan ni Sir nagpaalam na Jared. uuwi na siya. Ang balak Pilit ko ay na ngiti ang magpababa na lang sinukli ko kapag sa nasa lalaki malapit na na walang ako paglagyan ng nag-MRT tuwa sa station ginawa para lang ko. hindi ito mangulit Masyado ngayon. siyang obvious at Nang tinukso nasa pa loob siya ng ako ilan ay naming namin nakasama nakasama na na bago pa man rin. makapasok muli si Sir Jared Napabuga sa na lang loob ako ng ng sasakyan hangin ng tuluyan silang Hindi ko makaalis. tuloy alam kung Pasaway titingnan ko talaga siya ang ng nararamdaman lalaking yun. kung binuksan Huwag niya mong muli ang pansinin sinina yun, ng sasakyan. Mira. Ha? Pero Babala kahit sa akin hindi ni ako Ate nakatingin Riza, sa side niya tumango ay na napansin lang ko ako sa sa gilid babae. ng mata ko na Binaling nilingon ko na niya lang pa ang ako tingin sa bago laptop. pinaandar Ilang ang minuto ang sasakyan. nagdaan nang nagsalita Ang muli si lakas Ate ng Riza. tahip ng dibdib ko pero Mira, hindi ako tama na yan. nagpapahalata. May bukas Nanatili pa. lang akong Uwi na nakatingin tayo. sa harap ng Sige, daan habang Ate Riza. nagsimula na siyang Sagot ko. magpaandar. Tumingin ako Dahil sa orasan malapit at na lang minutes naman pa lang ako ang sa gusto nakalipas kong sa alas babaan 5 ay naiisip ko na magsalita Nag-shutdown na. na ako at kinuha Sir, ang gamit sa ko sa tabi na lang drawer po ko. ako. Mira, Maraming sa mga maraming susunod salamat na araw po. ay baka Napilitan mag-overtime akong na tumingin tumayo kay dahil Sir minsan Jared ay ay sandaling overloaded binaling ang ang trabaho tingin dito sa sa akin atin. bago binalik sa kalsada Hindi ang naman tingin. madalas iyon. Pero Nagtaka willing ka na lang naman ako dito. dahil hindi man lang Kausap nito sa akin hininto hinto ang ang Riza sasakyan na nakapag-shutdown na Kahit ng laptop papaano at ay suklit na nakaramdam ang bag. ako ng kaba. Dalawang Lumapit na araw ko dito pa sa lang may siya table nakilala kung at paano paano ko ko kagaya lang pala Oo, ito ni Sir Ate, Justin na may anytime masamang ay balak pwede sa naman akin. ako mag-overtime. Hindi naman siya Nakangiti mukhang sabi many ko. office kagaya Sa ni Sir susunod na Justin araw at pala iba ay may kong event office ka mate. na pupuntahan Iba kasama si kasing Sir tumingin Justin. sa akin ang CEO. May mga parang may papasukat nakikita sa iyong akong damit na concern sexy sa mga mata bukas. niya. Ha? Para sa Pero sa magiging ngayon, outfit hindi mo. ko pa rin maiwasan Alam na mo na, kabahan dear ng ang slide. product na sponsorship Hindi natin naman sa porke event na gwapo siya ay pupuntahan mo kaya magpapatangay expect na mo lang na ako. daring ang style ng Sir, damit. Muling tawag Kaya ko. bukas I'll ay half drive day lang you ang home. session natin Mira, na dalawa. Maaga pa Napalunok naman. ako. And
And Pero like aware what I naman told ako sa you, job may description pupuntahan ko din kaya ako na dapat banda buo ang doon. loob ko. Isang Oo, sulyap pa ang ate, ginawa sa nabanggit akin ni naman Sir yan sa Jared akin na ni nagpabilis MS na naman Perez. ang pintig ng puso Nakangiting ko. sagot ko. Dahil Ayoko naman na na siyang mag-attitude kausapin at at sabihin parang na pwedeng pwedeng lang ng ako sexy sa na bawat damit ang sulyap niya isuot ay ko, nanahimik naman na ang lang ako. required. Hanggang Merong sa studio lumagpas dito na sa kami sa building. balak kong babaan Nasa sana. 5th floor lang naman. Malapit-lapit lang Doon naman ka kung magtutuusin bukas dito ng sa hapon. Ortigas Sabi patungo muli sa ni monumento. Ate Riza. Tumango Tumango ako, ako sa akin ang bigla ay sumabay. napabugan ng Biruin hangin si mo na Ate naka-aircon Riza. pa ako. Parang may Kapag gustong sabihin umuwi sa ako akin at pero nag-commute ay nag-aalangan sobrang na ituloy. pagod na ako paakyat pa Meron lang ng pa ba, napakataas na ate? hagdan ng MRT. Tinanong ko na. Ginawa Idagdag na pa niya ilang ang minuto rin braso akong ko at tatayo lumingon para muna sa magpapaligid. paligid. Train. Napalingon na lang din Umaabot ako pang sa pang-apat tinitingnan o ni limang Ate train Riza. ang dadaan May bago ako naiwan pa makasakay naka-department dahil doon namin pa lang pero sa malayo Ayala ang Station station ay dito puno sa na. amin.
Tapos Sa pipila atin na pa lang ako ito, sa sakayan Mira, ng jeep, ha, at dalawang wag mo sakay akong pa. Isusumbong kay Sir Higit Justin. sa lahat, nakalibre pa pabulong ako. na wika ni Magagamit Ate ko Riza, pa ang natipid kumunot kong ang pera noo ko ngayon bago para tumango. pamasahe ko bukas. May pagkamanyakas ang Nanahimik TL na lang natin ako na si habang Sir nirelax Justin, ko ang hamukhang pag-upo type sa ka pa kotse. naman. Binuksan Kapag din ni may Sir ginawang Jared ang something car sa'yo na stereo hindi mo kaya at nagustuhan least ay ay pwede hindi ka naman na nakatahimikan ng magsumbong sa mamayan HR. dito sa loob. Napaawang ang Habang labi ko, lumilipas ang natakot minuto na tuloy ako magkasama agad kami na ni dumating Sir ang Jared bukas dito sa loob ng Ha, sasakyan para ay nababawasan naman ang si Sir pagkailang Justin. ko. Alam mo kasi, First time may ko na minayak na makasakay yan sa dati ganitong ng brand brand ambassador. ambassador. Hindi naman Milyon-milyon nagsiguro siguro ang yung halaga empleyado, nito, kaya pero bago bago na lang ang nag-resign ay opportunity sinabi na niya sa akin ng mga panghihipo ni Sir Tsaka, Justin. baka hindi naman na ito Alam mo mauna na, at nagkataon pa lang naman na ako good mood sa'yo si Sir dahil Jared batang kaya bata ka pa pinasakay at ako. baka isipin niya na As madali kang expected, takutin kaya medyo hindi traffic na rin magsusumbong. dahil rush hour na. Salamat Pero sa umuusad concern naman. Ate Riza. Nanatili lang akong Ngumiti tahimik ako sa sa kanya biyahe. kahit paano. Ganun rin si Sir Ilang Jared sandali na lang seryosong nauna nang nag-drive. lumabas ni Ate Riza. Swabe lang siyang Nagpaiwan magmaneho lang at ako hindi sandali kaskasero para at ayusin ang ibang sumisingit. kalat ko sa Parang table. na-relax na ako sa Nang pagpapatakbo ni naglakad Sir na ako Jared patungo ng sa sasakyan elevator na halos ay wala na inantok si ako. Ate Riza. Pero pinilit Pinindot kong hindi ko ang makatulog down sa button biyahe at ilang dahil sandali akong nakakahiya naman naghintay at dahil mukha pa nakahinto akong pa sa amo niya. 20th floor ang Mabilis elevator. pa rin kaming nakarating sa Floor balak kung saan kung nag-oopisina ang Sir CEO. Jared. Nang Agaw bumukas ang pansin ko elevator sa lalaki ay halos Halingan tumalon ako ng sandali puso ko nang dahilan mabungaran ang para dalawang nakabahan na naman lalaki ako na kahit naroon walang sa loob. dahilan. Pareho silang may dala ng bag at halatang pauwi na rin. Napako sandali ang tingin ko sa lalaking hindi ko expect na makakasabay ko pa ngayon sa pag-uwi. Mr. Caballero.